sa iyong ama hanggang sa iyong ina. Yun lang ang sinundan ninyo. Magnanakaw Marcos Romualdez Part 1. Ngayon, magnanakaw Marcos Romualdez Part 2. Ay gumalaw sa pera at poder para tanggalin ang sovereign authority and mandate given by the Filipino people to the Vice President Sara Duterte. Ngayong araw na ito, ang Muslim Alliance to defend the sovereign mandate of the Filipino people given to the Vice President ay naipakita natin with more than 500 participants in more than 200 vehicles in a very rare occasion na ang nagsalita, ang nagbuo ng pagtitipon ay ang mga Muslim brothers and sisters natin. Pinuntahan natin ang House of Representatives kung saan nandun po niluluto ang mapangwasak at lason at basura na impeachment complaint na ang walang ibang kumukumpas at nagpupundo nito kundi si Martin Romualdez at ang kanyang mga alipores. At ginamit pa nila ang mga komunistang terorista ng grupo ng party list at mga convicted criminal kapareho ni Franz Castro. Ginamit nila ang mga impostor na aktivista ng grupo ni Ontiveros. Ginamit nila ang mga oportunistang politiko ng Dilawan at Pinklawan na binasura ng mamamayan. Ngayon, nang magsalita ang Iglesia ni Cristo, nagdahan-dahan sila. Pero ngayon, na hindi lang nagsalita, kundi kumilos na ang Muslim community brothers and sisters sa Metro Manila pa lang, ito na ang hudyat na hindi papayag ang milyong-milyong Pilipino na gamitin nila ang poder at pondo sa Kongreso para tanggalin, bastusin, lapastanganin at abusuhin ang mga pondo at kapangyarihan sa Kongreso sa pamamagitan na mapangwasak na impeachment complaint na ang layunin ay tanggalin sa pagkapangalawang Pangulo si Sara Duterte. Ang Muslim Alliance to defend ang sovereignty at ang integrity ng opisina ng Vice Presidente at ang panawagan na dumadagundong sa kalsada kanina, no to impeachment of Sara Duterte, ay isang hudyat na ang mga Muslim brothers and sisters at ang iba pang sektor ng lipunang Pilipino ay hindi tatahimik at hindi papayag na mailulusot ang mapangwasak at hindi makatarungan at napakalubha na mga paglapag sa proseso ng demokrasya at institusyon ng Kongreso ang itong mapangwasak na impeachment complaints laban kay Sara Duterte. So mga kapatid at mga kababayan, sinasaluduhan po namin na mga dating rebelde at mga kadre at mga organisasyon ng mamamayan sa ilalim ng Sentrong Alyansa ng Mamamayan para sa Bayan o Sambayanan ang lakas ng loob, ang tapang ng paninindigan at ang matalas na pagpapahayag na ginawa sa araw na ito ng Muslim Alliance to defend the integrity and the sovereignty given by the people as a mandate to the Vice President Sara Duterte. Maraming salamat sa ating mga Muslim brothers and sisters sa inyong matapang at malakas ang loob na ori ng pagpupukaw sa mamamayang Pilipino at definitely hindi ito ang katapusan na pagkilos natin. Naririnig natin, nag-o-organize na rin ang Muslim Alliance for the Defense of the Integrity and Sovereignty of the People sa kanilang ibinigay na mandato sa Vice Presidente. Naghahanda na sa Cebu City ngayon. Ganon din po sa Cagayan de Oro at iba pang panig ng Metro Manila. At kapag nagsalita ang Muslim brothers and sisters, iisa lang po ang kanilang aksyon. Tumutugon sila sa kung ano ang tama, anong matuwid, at ano ang nararapat sa ikabubuti ng ating bansa at ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Muli, ito ay hudyat kina Martin Romualdez, kay Bongbong Marcos Jr., sa mga halipores nilang mga komunistang terorista at sa lahat ng nagpapagamit dito sa abusadong taktika ng impeachment laban kay Sara Duterte. Hindi kayo titigilan ng pagpapahayag at pagtutol ng sambayanang Pilipino. Muslim Alliance ang inyong nakita ngayon at sa susunod na mga araw, mas malawak pa
mga sektor ng lipunang Pilipino ang sasabay dito. At para yan ay mabigyan pa ng karagdagang mga pagpapahayag, ibibigay ko muna ang punto sa oras na ito kay former Undersecretary Ben Ranque ng Marcos Alis Jan Coalition Movement. Uliya ka, mga Bongbong Marcos. Hindi ka makontento sa pagbubudol mo sa mga Pilipino. Dilin lang mo ngayon ang taong bayan na si BP Sara ang nagnakaw. Ngunit sa katotohanan, ikaw ang magnanakaw. Kayong mga Marcos magnanakaw. Tama! Ang kanin yung mga Marcos magnanakaw. Kaya dapat si Marcos Ryan. Wala pa sa iyong ama. Yes. Hanggang sa iyong ina. Yun lang ang sinundan ninyo. Magnanakaw Marcos Romualdez Part 1. Ngayon, magnanakaw Marcos Romualdez Part 2. Tapos, linlangin ninyo ang taong bayan. Pinapalabas ninyo, pinapa-impeach ninyo si BP Sara. At tinaga ninyo si BP Sara. Nilinlang ninyo siya. Bakit siya ang i-accuse ninyo nga nagnakaw? Kaya inyong impeach. Putang ina kayo, kayo ang magnanakaw. Ayun, galit na si Yusik Ben. Kayo ang magnanakaw, hindi si BP Sara. Maligtad na ba ang mundo? Kayo ang magnanakaw. Tapos si BP Sara ang inyong i-impeach. Ikaw, Bongbong Marcos, ang dapat ma-impeach. Bakit? Marami kang kasalanan sa ating batas, sa bansa. Number 1, yung pagkatao mo. Adiktos. Adik ka. Kaya nga nagkaroon ng leadership crisis dyan sa Malacanang. Correct. Kaya iba-iba na nagdesisyon sa pagpatakbo sa gobyerno sa Pilipinas. Dahil wala kang utak, wala kang laman, wala kang alam. Utol-utol, butal-butal ang magsalita. Kaya huwag mong i-accuse si BP Sara na siyang magnanakaw. Kaya ninyo impeach dahil sa katotohanan, sa history sa mundo, sa Guinness World Book of Records, ang mga Marcos ang magnanakaw. Nasa libro yan, Guinness. Buong mundo. Buong mundo. Sinunod mo na uli ngayon dahil nandyan ka, pinudol mo kaming lahat. Pagkatapos, i-accuse mo si BP Sara na siyang magnanakaw. Ikaw ang magnanakaw. Ngayon, dapat ka nang umalis. Kasi magulo ang bansa ngayon sa pamumuno mo. Sabihin mo, maraming nag-destabilize sa inyo. Ang totoong destabilizer, Bongbong Marcos, ikaw. Kasi hindi mo makayang pamunuan ng bansang Pilipinas. Ang namumuno dito, ikaw, si Lisa, asawa mo, si Martin, mga komunista, kayo na namumuno dito. Hindi maganda yung ginawa mo, Bongbong Marcos. Kaya nga, marami nang naglasal, sana hindi ka na magising. Dapat. Kaya nga, nung nagkaraban kami, maraming nag-thumbs up sa amin, maraming Dami. nagtaas ng kanilang kamay. Aprobado sa ginawa namin na maalis ka na sana. Kaya itong mga kawawang mga kapatid ni BP Sara na mga Muslim, hindi nakatiis, lumabas. Naglabas sa kailang damdamin. Dahil kapatid nila si BP Sara, taga Mindanao, may dugong Muslim. Tandaan nyo, iba ang Muslim kung magalit. Alam mo yan. Kaya, dapat mag-isip ka. Huwag niyong ituloy ang impeachment. At hindi lang yan ang sigaw ng taong bayan. Bumaba ka na sa pwesto mo. Kasi kung hindi ka bumaba, mahaba ang 3 taon na pagtitiis ng mga Pilipino dahil sa kabubuhan mo. Ikaw sana ang mamuno. Hindi si Lisa, hindi si Martin, hindi ang komunista. Pero anong ginawa mo? Wala kang isip. So kung wala kang isip, sa konstitusyon, may isang taong may isip. Si BP Sara, bumaba
Sara ang pamumuno habang may naiwan pang 3 taon na ang mga Pilipino ay wala nang pagmamahal sa iyo. Ulitin ko, hindi mo lang pinudol ang mga Pilipino, nilinlang mo pa ang mga Pilipino ngayon na si BP Sara ay binintangan mong nagnakaw. Ang katotohanan, ikaw ang magnanakaw sa pira ng bayan. Lahat ng Marcos, Romualdez at mga kasabwat niyong mga politiko, magnanakaw kayo. Kaya nga, bumaba na kayo. Marcos alis! Marcos alis! Marcos alis! Yun. Mayroon pa tayong magiging kasama at nakahabol po ang ating mga kaibigan ng mga independent media vloggers at pati na po si Brother BMR ay nandito na rin at ang mga independent media vloggers para po sa pinuno ng organisasyon ng mga Muslim Business Group sa Green Hills area. Tagapagsalita po nila para sa Muslim Alliance to defend the integrity and sovereignty of the Vice President bilang may mandato sa mamamayang Pilipino. Tawagin po natin ang kanilang representative. Si Masib Malawanan. Nasib Malawan. Pakinggan po natin ang tagapagsalita para sa grupong sa grupo ng Muslim Alliance to defend Vice President Sara Duterte and no to impeachment call.